Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Recently, naipasa na po sa Parliament ang ilang pagbabago sa Citizenship Act ng Canada. So meron pong mga pagbabago sa kung sino ang pwedeng or maging eligible to apply for Canadian citizenship. Sino ang pwedeng ituring na Canadian citizen. Yan ang ating pag-uusapan kasama ang ating suki, Jake Aguilar ng JCA Law Office. Hello again. O yan. Magandang hapon ulit, Ina. Magandang hapon sa lahat. Okay, ang email po ni Attorney Jake ay nandyan sa ibaba if you want to get in touch with him. Okay, ang ating pag-uusapan, ang tawag minsan sa social media ay yung the Liberal Party's chain migration bill. But I understand, though, it's more of the critics who are calling it that. But technically speaking, we are going to discuss Bill C3. Okay? Ito po yan. Oh. Bill C3 na naipasa na no, nito lang September, pero hinihintay pa kumbaga yung magiging rules, okay, nagagabay sa pag-implement ng batas na ito. Okay? Yung Bill C3, an act to amend the Citizenship Act. Okay, I guess the main concern is, Jake, is, so anong bago? Sino, I understand, mas lalawak yung miyembro ng pamilya mo, lalo na sa mga immigrants, I think to magmamatter di ba? Yung pwedeng maging citizen. Yan. Yeah. So, dati kasi, before this bill, imagine na may pinanganak sa abroad na ang parent niya or parents, citizen ng Canada. So, kung ang parents niya citizen ng Canada, citizen din siya kahit sa abroad siya pinanganak. Di ba? Pero Okay. may limit yun sa first generation lang. Meaning, kung siya mismo na pinanganak sa abroad, nagkaanak din, hindi yun citizen. Yung apo nung original, kumbaga, hindi citizen. Yung apo ng original, oh. So, ganun dati. Without this bill. So, ngayong mayroon ng bill, ang sinasabi, yung mga yon na descendants nga nitong Canadian citizen, citizen na rin. So, yun yung effect ng bill. So, dadami yung magiging citizen kasi yung mga anak ng hindi natin alam. Actually, wala akong data nun. Pero yung mga naging descendants nun, citizen din ng Canada. Pwede sila mag-claim na citizen sila ng Canada. Pwede sila pumunta dito sa Canada as a citizen. Pwede na sila passport nila. Walang limit yun to a certain degree? O sa tuhod ng apo na sa tuhod ng mga ganun? Supposedly, walang limit. Walang limit. Kaya yun din, kaya merong yun nga, yung iba, tumaas ang kilay doon. Especially mga opposition nga, doon sa, of course, yung opposition sa bill. Kasi, yun nga, parang ang daming magiging citizen nun. Since nasa abroad naman sila, parang wala nang ties daw sa Canada yung mga yon. Ba't mong gagawing citizen yung mga yon? Parang gano'n. So, yun yung pinagdebatihan, basically, sa parliament. Oo. Which, I don't know sa akin lang hindi ko rin pa masyadong na-research talaga. Mm-hmm. Ibig mo sabihin, kunyari ako na lang. Yeah. And then, kunyari kami ng asawa ko, Canadian citizen. Right. May anak ako na naninirahan na lang sa Pilipinas. Yeah. Okay? Tapos, nakapangasawa siya sa Pilipinas. Mm-hmm. Tapos, pinanganak na yung apo ko, nagkaapo na ako. Apo ko na never tatapak dito sa Canada, Canadian citizen din siya. So yung sa Bill C3, meron tayong cut off. Yung bago, yung ipapanganak after nitong bill, may certain conditions na din. Okay, sige. Yung pinaka naapektuhan niya, yung pinanganak na noon pa, before na anak itong bill. So, imaginein mo, kunyari ikaw ulit, para at least hindi tayo magbago ng example. Yun nga, nagkaanak ka sa Pilipinas, and then yung anak mo, nagkaanak din sa Pilipinas, and then ngayon pa lang, yun nga, may anak ka na kumbaga, di ba? May apo na rin. May apo ka na rin,
Tapos ngayon pa lang i-enact itong bill, pasok sila. Kasi andun na sila, pinanganak na sila nung before ininak itong bill. So pasok sila doon, magiging citizen sila. Oo. Kasi yung ma-approve yung bill na to, so imagine hindi pa na-approve yung bill, hindi sila citizen kasi sa abroad sila pinanganak, labas ng Canada, and hindi na sila first generation kumaga. Leading generation na. So, yun nga, yung mga anak ng anak no, hindi na yun supposedly Canadian kasi nasa labas naman na ng Canada nga pinanganak at saka hindi na sila first generation. But with this bill, kung existing na sila, citizen sila. So biglang all of a sudden, citizen silang lahat. Ang estimated yung mga 115,000 yata yung apektado nito na magiging citizen. Wow! Okay. Medyo what is behind this, good goal? question. Meron kasi parang siguro sa study nga din ng government, meron mga tinatawag na lost Canadians. Mga stateless. So, hindi sila citizen doon sa kung saan sila pinanganak kasi hindi rin sila Canadian. Parang gano'n. So, kawawa naman. Kung tutusin, anak sila ng Canadian So, kumbaga, ninuno nila Canadian naman. So, para ma-remedy yun, yung mga tinatawag na lost Canadians na yun, walang citizenship. Imagine, stateless ka, hindi ka citizen ng kahit anong country. So, unfair naman daw yung naging process. So, yun, kaya nila ginawa itong bill na ito para at least ngayon, citizen na sila ng Canada. Pero yung ipapanganak in the future, after nitong bill, hindi na basta-basta. So, dapat may conditions na. So, dapat meron daw ties yung parent sa Canada. And malalaman yun dun sa parang residency nung taong yun sa Canada for at least mga 3 years din. Okay. So, hindi pwedeng maging citizen lang pero he never nanirahan dito or what? Moving forward, Moving forward, yes. So, importante yung distinction na yun kasi iba yung before tsaka after nung nainak itong bill na ito. Okay. Balikan ko, dun sa unang category tayo. Yeah. Yung mga bago, yung may anak na, no? May anak na, yung existing before this bill was so, passed. Exactly. Para talaga sa kanila yun itong bill. Affected ba ang sa Pilipino yan? Let's focus on the Filipino community. Kasi kunyari kung may anak sa Pilipinas, yung mga apo mo nasa Pilipinas, hindi ba sila naman Philippine citizenship? They're not actually stated. So yun din. Teka lang ha. Kasi nga, interesting yung topic na yan pagdating sa citizenship kasi di ba dalawa yung main modes para maging citizen ka at birth. Yung parents mo or parent mo, citizen, or kung saan ka pinanganak. Oo. Or both, depende. May mga countries na nire-recognize yung both. Pero sa atin sa Pilipinas, hindi enough na ipinanganak ka sa Pilipinas Dapat ang parent mo, Filipino. Oh my gosh, hindi ko rin alam yun. Ganun ba? Kailangan both. Siyempre, alam ko naman sa Pilipinas. So ngayon, hindi na both. Pero kahit isang actually, nag-evolve pa yan over the years. Dati dapat both. Tapos naging pwede, kahit yung tatay mo lang, Filipino. Ngayon pwede na rin pati nanay mo, Filipino. So anyway, so sa atin, yun ang sinusunod natin. Dapat ang nanay mo o tatay mo, Filipino, Filipino ka din. So it doesn't matter kung sa Pilipinas ka pinanganak, pero kung ang parents mo, neither of them are Filipino. Hindi ka Filipino kahit sa Pilipinas ka pinanganak. Dito sa Canada, pinanganak ka dito kahit ang parents mo, hindi naman Canadian ka, di ba? Yeah, okay. Anyway, kaya possible na mangyari na either doon sa dalawa, hindi ka citizen. Kasi yung, halimbawa, imaginein mo, pinanganak sa Canada, ang parents niya Canadian Pero second generation na, mga ganon, di ba? Doon na nanirahan sa Pilipinas. Hindi siya Filipino kasi ang parents niya hindi naman Filipino. Tapos yung Canada, tinatakwil din siya kasi hindi, second generation yan, third generation yan. So ano siya ngayon? Wala. So yung mga ganong sitwasyon, I don't know kung marami tayong yun na nga marami bang mga ganon na mga involved sa Pilipinas? Hindi masyado, at least imagination ko lang kasi parang wala naman ako nababalitaan masyado na ganon. Pero ang possibility niyan is kung merong Canadian na pumunta ng Pilipinas, doon na nanirahan, tapos yun nga, nakapag-asawa na doon, may nagkaanak na sila doon, hindi na sila umalis ng Pilipinas, hindi na bumalik ng Canada, tapos yung anak nila nagkaanak din. So supposedly
Canadian. Supposedly nga, pero without this bill, hindi sila Canadian kasi limited to first generation nga lang. So yung anak ng anak ng anak nun, wala na yun. Yeah. Yun exactly yung mga lost Canadians na tinatawag. So, I mean, hindi lang sa Pilipinas, baka sa ibang bansa may mga ganon, di ba? Yeah, okay. May anggulo ba ito? Siyempre, puntahan natin yung mga criticisms about the bill, okay? Definitely. Meron ba tong political implications? Alam mo naman, yung mga conservatives, they will... Exactly. So, Ang mainit yung sinasabi kasi nila, naku, magagamit na naman ito para bumoto ng mga... Exactly. So, pag pinag-usapan talaga natin ang immigration, medyo politically charged talaga yan. Oo. All over din, mapayan, si Trump, very vocal din siya about immigration, di ba? And then sa Europe, ganyan, hot topic talagang immigration kahit saan. And then, okay, balik tayo sa Canada. So, yun din, definitely maraming critics. So, dalawa lang naman ang nagtutunggali dito, yung liberal at conservative. Kasi yung dalawang pinakamalaking political parties dito. So, alam natin nga, si liberal ang sitting government. Tapos, yung main opposition is conservative. So, parang neck and neck lang sila. Muntikan nga, di ba, early this year, muntikan matalo ang liberal. Nag-resign si Justin Trudeau and then muntik na nung nag-election, muntik nang matalo ang liberal. Sa totoo. Ang prediction nun is mananalo yung conservative. At immigration ang number one nila tool for that. Yun nga ang unang muna is yan kasi mga liberal dami pinapasok dito. Daming foreigners ngayon dito kaya tinan mo naghirap tayo. Ganun ang narrative. And maraming naniniwala doon. So anyway, balik tayo sa citizenship. So ganun nga, politically charged yan. Sabihin naman nga yun nga, sinasabi ng conservative ngayon, medyo naghihirap na yung Canada, di ba? Ang dami na trabaho sa inyo. Tapos ngayon, ang dami pang ipapapasukin na citizens ng Canada, ganun-ganun na lang ba yun? Walang mga condition. Kasi meron sana sila mga condition din na ipasok na, bago natin gawing citizen yung mga yun, muna, gawa tayo ng mga certain conditions din. Parang i-filter naman natin. Hindi nakapasok yun yung amendment na yun. I see. Hindi nakalusot yun. So, ayan. Kaya nga, na naman, another parang opportunity para sa opposition na i-batikos or i-criticize itong Bill C3. Kasi, 115, I think, yung magiging citizen because of this wala parang sinasabi, walang kahirap-hirap. Oo, gano'n na nga. Ganun lang, naghihirap na nga tayo, dami na dito walang trabaho, tapos ngayon mapapasukin. Parang gano'n. So, you can just imagine. So, maraming mararaos yung nito, yung mga damdami, lalo na yung mga Canadian dyan na walang trabaho. Oo nga, ako walang trabaho. So yes, very much politically motivated or charged. All right. But at least, okay, now I have a better idea of this controversial bill. Again, ika-clarify ko lang yung status ng bill. It has already received royal assent. Technically, act na ito. Yeah. But it's not yet in full force kasi nga naghihintay pa ng ilang mga regulations. Regulations, yeah. Yeah. That will guide the implementation of this. Okay. So yes, nasa na yan, batas, pero hindi pa siya being enforced. Right. Pending yung mga hinihintay na basta yung mga regulations or what. Okay? So yun. Guys, what do you think about that? Pabor ba kayo dito sa mangyayaring pagbabago? Put your thoughts down there in the comment section. As always, thank you so much, Jake Aguilar of JCA Law Office. Ang kanilang pong law firm ay naka-base sa Toronto, in case curious kayo. Okay. Thank you so much. We'll end this episode. Ay, mali na naman. Thank you so much. I will end this episode here. See you guys in the next one. Bye. Bye.